Hi, I am... Hello, good evening sa lahat. I am Just Flores Fishcraft. At bibigay po ako ng fortune telling or advice para dito kay Miss Bea Bores. Bakit? Hindi, kasi etong tao to, kailangan na ito ng advice. Di naman ako para mangialam sa mga ganyan-ganyan eh. Diba nga, nagko-cover lang ako ng mga ganito pagka may mga kailangan talaga akong sabihin na ikakabuti naman ng tao. Okay? So, si Sian Gasa ay hindi ko na yan itatapik dito. Yun ang taong hindi, wala namang kwenta-kwenta. Okay. So, iba naman yung gagawin ko kasi yun naman nag-chismis at nag-expose ng, diba, hindi naman kaya-aya. So, with that all being said, si Bea Bores lang naman din na from, her own validity, kumbaga, wala na dapat pang sabihin about sa kanyang pregnancy kung buntis man siya o hindi. Kasi siya na mismo nag-reveal eh. Okay? Validity. So, ang gagawin ko ngayon ay mag-advise. Okay. Mag-advise. Yun ang gagawin ko. Hindi para i-talk down siya. Hindi para i-talk down yung ama ng dinadala niya. Hindi. Advice to para sa kanila. At dapat silang dalawang makinig. So, ganito yung unang advice ko. So, bago pala yon, fortune telling muna, ano ba yung mga mangyayari? Ano ba yung mga mangyayari? Sa gender reveal, wala naman siyang kung baby boy o baby girl, di ba? Pero na-sense ko lalaki. It's too early to tell. Okay? May mga nagpapahula sa akin ng mga gender ng mga anak nila. Pero inuhula ko yung pagka kita na ng kita na ng third eye ko yung laman ng nila. Pero ito, dugo pa yung namumusalan niya. So, I would say na ang na-sense ko lalaki. Time skip, fortune telling ang ginawa ko. So, na-sense ko lalaki. Pwedeng maging babae, ha? Pwedeng mali ako na babae nga. Pero ang sense ko, strongly lalaki talaga. Yun ang anak ni Bea Bores, base sa aking na-sense. Binase ko sa ugali ni Bea Bores kasi yung ugali ng baby na yun ay kaugali niya. So, totoo ba na kaya sila naghiwalay ay pareha sila immature? Not so, hindi yun masyadong, hindi ako magpo-focus doon, pero, you know me, I'm just post-vision. I'm all about the truth. And the truth is, yes, mahigpit at nakakasakal si Bea na karelasyon. Pero yung lalaki na ama ng kanyang baby ay kasakal-sakal naman talaga. Okay, so yun. Ano ba mangyayari sa kanila? Advice. Ito, fortune telling, ang na-sense ko sa kanila ay magkakaayos sila. Yun ang sense ko na matatauhan at kahit paano ay magkakaroon ng konting maturity itong si Yamada, yung tatay ng kanyang baby. Kasi baka yung iba, nasa-sense ko, gumagawa sila ng kwento na hindi si Yamada ang tatay ng baby na yan. Okay, may mga ibang magsasabi nun, ha? Pero wala namang inaano si Bea kung sino talaga yung tatay ng baby niya. Okay? Yung Yamada lang yung nag-reveal na siya ang tatay. Ang ni-reveal lang ni Bea ay yung baby. Alright? So, yun. Bakit dapat itong panood ni Bea? She should listen to para sa kanya ito, para sa ikakabuti niya. Okay? Dahil itong si Bea, hindi pa masyadong nabubuo ang baby niya, she is now developing a severe. Okay? Okay? Huwag niyang gawing, pagkapanood niya ito, huwag niyang baka gawin yung empowerment para gawin lahat yung i-justify yung mga maling gagawin pa niya, pero hindi po. Hindi po ako gagawa ng kwento dito. Ibang klase po ang ibang klase ang development ng sa kanya, ng postpartum. Ito talaga ang legit na may postpartum. Ito talaga ang legit. Sasabihin nila ng iba, lahat naman Sir Jesse may postpartum eh. Okay, lahat naman ng babae oo. Pero ang pagka-postpartum nitong si Bea is delikado. Kaya I would say na alalayan
At kung ako dun sa lalaki, yun nga, nagpakalalaki pa siya ng kaunti. Hindi ko siya pwedeng sabihin ng Brad, pagpakalalaki ka. Actually, nagpapakalalaki. Nagpapakalalaki naman siya. Doon pa lang sa statement niya na hindi niya pababayaan yung bata at silang dalawa. He will be there. Open door. Ang kailangan lang talaga ni Bea, medyo mag-adjust siya ng konti. Another chance. Kasi, hindi na to yung relationship ng about nilang na pareha sila single. This is a relationship about them being a parent. A new chapter of their relationship. A new chapter of their lives. So this is not about being, it doesn't matter kung married sila or hindi. Obviously, hindi naman, di ba? Pero you're still the mother, you're still the father. Sa mata ng Diyos, mag-asawa na kayo. And that, ladies and gentlemen, is the truth. That is the truth, ladies and gentlemen. Yan po ang katotohanan. Magkakais tong dalawang to, just give them time. Magkakais yung dalawang to. Good news yun na sense ko. Kasi talaga naman magkakais naman talaga sila. Wag nyo nang, kaya nga inunahan ko na ginamit ko na agad yung powers ko sa ganito para unahan ang tao na wag nyo na ibas yung Yamada, wag nyo na siya ibas. Alright? Hindi niya tinanggi. The moment na nagpost siya pa mismo parang hindi parang minagmalaki pa niya siya ng tatay, di ba? At decente naman yung pagkaka-comment niya. Hindi ko nakakampihan dahil sa lalaki din ako, hindi. Okay. Sana lang ang naging ko sa kanya habang hindi rin kasi, 'di ba? Na yung paghiwalay nila is really about them being immature. That's it. At ganong cases ay talagang sila ay maghihiwalay. Kahit sino naman 'di ba? Kung di bata-bata pa nila, 'di ba? Dami-dami namang diyan, 'di ba? Enjoy lang nila pagkabata nila, pero hindi na sila bata ngayon. Magulang na sila. Kaya dapat stay united sila lalo. Mas maging humabang pasensya ni Yamada kung sakaling which is talaga magkakabalikan sila. Magkakabalikan dalawang yan, magkakais yan. Give them time. Huwag niyong husgahan agad. Tanggalin natin yan ng crab mentality na sa Pilipino, manghusga agad. Wala akong sinabi, ikakasama ng dalawa. Namagitan lang ako kasi magulang din ako. Pero since ko nga, syempre sa health ni Bea ay hindi okay ang health niya. So anytime yung baby may, Sir Jesse, napalive ka bigla, ibig sabihin, diba sinasabi mo noon, Sir Jesse, pag nag-live ka about sa specific na tao, ginagawa mo yon hindi dahil makikismis ka, kundi dahil may buhay na pwedeng ma-terminate or mawala or mamatay. Diba? Or ma-disable. With that particular topic, yes po. At ang topic ko dito ay yung baby. Anytime yung baby po. Yun po yung concern ko dito. Na ang baby na yan ay makakaranas si baby Boris ng iba't ibang klaseng injections na iba't ibang klaseng pampakapit dahil nga bukod sa masela ng katawan niya, yung stress level ng emosyon niya. Putting the baby in jeopardy. Kaya ang gusto ko lang palabas sabi dito kay Bea Boris is be strong enough for the baby. Magkabalikan man kayo or hindi. Nakikita ko naman na okay naman si Bea So goods naman. Sa lalaki naman, kahit pa paano naman, may mga naman siya, may mga ibang mga matitinong kaibigan na sasabihin sa kanya, boy, diba? Wala naman dito yung, hindi naman kami kasal diba? Hindi naman kami kasal Pero, hindi pa sila kasal, siya ay may paninindigan. Because, he revealed himself. He just like himself. Yun may sense ko. Masabaan pa niya. Pero si Yamada ay may current. Meron siyang current relationship ngayon. Boy, tigil mo na yan. Pero nga, ayon sa batas, wala siyang nilalabag. Suporta ang pwede niyang i-provide kay Bea. Pero yung emotional or physical relationship, sexual relationship kay Bea ay nasa sa kanya yun kasi di sila kasal. Okay? Hindi sila kasal So,
The sad truth is si Yamada, mayroon talaga siyang choice kung babalik man siya o hindi. At sasabihin ko kay Bea na be strong enough, bumalik man si Yamada or hindi. Kung bumalik man si Yamada, tapang mo na yung dating Bea. At bumalik ka man Yamada, tapang mo na yung dating mong Yamada. Because yung relationship na bubuuin nyo ngayon, it's not about just being you, being a cliche lovers or puppy love. Diba? Hindi na yan about sa pagiging, hindi na kayo yung magkarelasyon lang na, diba, nagkahiwalay kayo. Nang kayo ay mag-boyfriend at mag-girlfriend lang. Nagkahiwalay kayong parehas kayong teenagers na buhay malaya. Pero ngayon, magkabalikan man kayo with caution. With dignity na. With dignity. May paninindigan na. Diba? With commitment na, kasi magkakabalikan man kayo, relasyon na bubuuin ninyo ay hindi na boyfriend at mag-girlfriend lang. You are now being a parent. Yun lang po ang gusto kong sabihin. At congratulations talaga. I'm so sorry if I ever ruined about sa baby na boy. Kasi yun na sense ko talaga lalaki. Pero kung babae man, no, kamali ako. See, it's too early to tell eh. Wala pa naman yung, wala pang months yun eh. Pero, magiging okay po ang dalawang yan. Magiging okay po si Bea at si Sir Yamada. Bagay ba silang dalawa? Yes, bagay po sila. Ba't ba sila nagkahiwalay? Kasalanan nilang dalawa. Hindi lang naman si Yamada may kasalanan doon. May kasalanan din si Miss Bea doon. Alam niya yung sarili niya. Hindi niya i-deny. With courage na sasabihin na may kasalanan din ako. I act immaturely. I acted immature. And ang sinukli naman sa kanya ni disloyal. In dishonesty. But, believe pa rin ako dun sa lalaki. So, yung tipo ng tao na hindi mo na kailangan ipatulpo o isuplo para magsuporta. Kasi, ibayag naman yan. Ito naman, si hindi niya kailangan ng suporta. Kaya niyang buhayin niya na mag-isa. That's the truth. At meron man kayong ganung skills or capabilities, stay humble. Diba? Accept yung mga accept niyo rin yung mga blessings na all the helping hand that you need. Huwag nyo nang isipin na ayaw kong tanggapin nyo, utang na loob ko pa, hindi. Tanggapin nyo kasi biyaya ng Diyos yan. Somehow tumutulong pa rin ng Diyos. Huwag nyong tatanggalin, huwag nyong aalisin ang Panginoon sa bawat equation na nangyayari sa buhay natin. Huwag na huwag. Wala akong nakitang pangat sa relasyon ng dalawang to, bukod lang doon sa baby. Doon ako sa baby, mayroong true concern kung ba't na-live ako. Yun dahil sa abuse. Diba? Technically, yes. I want to advise. Dahil ang relasyon na topic natin ngayon sa dalawang yan, ma-apply yan sa iba na, diba? The truth about them is they are both a good person. May mga kanya-kanya lang silang ugali na sino ba naman ang wala, diba? It just didn't work out. Pero yung dalawang yun ay magkakaisip, magkakabalikan naman. That's the truth. It's too early to judge Yamada, Mr. Yamada. Tila man sa kanyang kasi sinasabi ng iba, parang di na, nag-comment nga siya, nireveal nga niya sarili niya bilang ama, pero yung message niya may departure, kasi nga may tampo. May tampo yung dalawa eh. Pero at least,
Hindi niya inaalis yung baby. At open arms siya. Alam ko, mahal naman nilang isa't isa. It's not just about being a good-looking dude and a beautiful lady, a beautiful girl. It's not about that. Because either two of them can get that from someone else. Pero yung bandang dalawa perfect. Maraming sinacrifice si Bea para doon sa lalaki. That's the truth. Na ang suporta na meron lang ngayon si Bea ay sa mga kaibigan niya. That's the truth. At gusto kong hawakan at dasalan sana yung sinapupunan ni Bea dahil napaka sensitive ng katawan niya. Napaka-sensitive. Anytime the baby can... Yun ang alternative na sa sense ko. Medyo dangerous to Pero the original future I saw is leading months nawawala yung baby. Ayokong mangyari yun. Okay? Ang baby ay healthy delivery. Maging healthy, maging normal delivery. Yun. And Alex Gonzaga will be pregnant too. She will be pregnant too. Congrats, by the way. Maikli lang ilalive ko kasi yun lang naman dapat mong sabihin Nasabi ko naman yung dapat mong sabihin. And this is for them. Para mapanood nila ng maayos at para mapanood nila ng hindi sila maboboringan. Dapat napanood nilang dalawa to. Dapat napanood nilang dalawa as long as possible magkabalikan sila. Kasi napaka-sensitive at hyper-sensitive talaga nitong si Bea Bores at leading months nang wala, niisip pa lang niya na wala sa piling niya yung tatay ng anak niya. Diba? Ngayon lang yan, malakas yan. Pero when she's alone, grabe kasi yung niya, grabe yung level lang. Hindi biro ang babae pang nagkabuntis. Hindi po biro. Kaya tayo mga lalaki dapat iniisip natin yan na hindi biro magbuntis ang babae. Hanggat maaari nga, kung sino na yung mabuntis mo, doon ka na mag-stay. That's the truth. That's what I've been telling. Kaya talaga ang mga love charm ko ay talagang, di ba? Kung doon ka. Basta yung mga nagpaparitual sa akin, siguraduhin nyo na yun talaga yung gusto nyo makuha na lalaki na or babae. Yun talaga yung gusto nyo makasama habang buhay. Kasi ano man ang outcome ng mga resulta niyan, pag ganyan nakaritual na sa akin, despite ng ibinayad din nyo, anumang halaga man yan, yung ritual ko, ritual pa rin yun. At the end of the day, yan na yan pa rin ang makakatuloy nyo. Dahil hindi na mawawala yung ritual ko na yun. Ang paritual sa akin, 2020 pa. 2024 sila na talaga ngayon. Diba? 3 years yung update niya. At least nangyari. Meron pa nga nagparitual sa akin. Nakuha niya yung lalaki. Tapos, inatake siya ng kalandian niya. Ayun na yun sa lalaki. Paano yun? Yun, nagritual ulit siya to take away the curse ng kamalasan niya. Kasi syempre, nagparitual ka ng maayos kayo, tapos ng babae ka, ng lalaki ka. Yung iba naman, paparitual ulit sila para matanggal na nga yung love charm.
Kaya palap kayo, make sure na yun talaga yung gusto ninyo. Huwag naman yung parang obsessed kayo. Ang love charm medallion ko, ay binabalik yung mga spark ng mga pagmamahal ninyo. Yung spark ng first meet ninyo. Yung spark kung bakit kayong dalawa nagkatuluyan. Binubuhay niya. Sa mga panaginip. The days when you are just starting your relationship. Yung mga memories ninyo, yun nire-revive niya. It's not to gayumahin yung tao na hindi ka naman mahal. Yung bang minahal ka pa rin pero parang hindi niya mailabas. Yun. So yun lang po yung mumunting live ko ngayon about kay Bea Bores, at yun lang naman talaga dapat yung advice ko sa kanila ay be strong and congratulations, and kung mapapanood mo nila to at medyo thank you kung medyo nabigyan ko kayo ng konting encouragement or linaw. Pero yung baby, concern ko yung baby kasi napaka-sensitive talaga. Sensitive pa man din ang katawan ni Bea. Meron siyang ibang mga medicine or mga gamot na hindi pwedeng i-take. Kasi may parang legitimate na allergy reaction yung tao eh. O yan, si Jay Salandana, no? Classmate, kumusta? Ayun lang yung gusto kong sabihin sa inyo. Sana makarating sa kanila. Kasi wala naman akong sinabing masama eh. Hindi ko naman sila kinontent para pagkakitaan at siraan. Minention ko sila rito para advisean. I'm here not just to be a chismoso like Sian Gasa. I'm here to tell some informative, serious matters and advice. Para sa journey nila, hindi about sa journey ng career nila, hindi sa journey ng about ng broken girlfriend-boyfriend relationship nila, but the journey of them being a parent. Kasi hindi na sila basta boyfriend-girlfriend lang. They're now a parent. So, yun lang. Salamat sa panonood nyo. Goodbye. Good night.